10 mga misteryo na hindi mo pa alam tungkol sa Ancient Rome. Welcome sa Arvin Polo TV. Ang sinaunang Rome ay nag-iwan ng malaking pamana, partikular na sa larangan ng architecture, arts at mga batas. Isa rin ang sinaunang Rome sa mga naging pinakamakapangyarihang sibilisasyon sa kasaysayan. Ang ilan sa mga pamana na kanilang naiwan ng sibilisasyon na ito ay napapakinabangan pa rin hanggang sa kasalukuyan. Ngunit ang sinaunang Rome ay nababalot din pala ng hiwaga dahil maraming mga misteryo ang nakatago tungkol dito na maaring hindi pa natin alam. At sa video ngang ito ay aalamin at tutuklasin natin ang 10 misteryo ng Ancient Rome. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Disappearance of the 9th Legion. Ang pagkawala ng 9th Legion ay isa sa mga pinakakilalang misteryo sa kasaysayan ng Ancient Rome. Ang legion na ito na itinatag ni Julius Caesar noong 58 BCE ay naglingkod sa maraming kampanya sa ilalim ng pamumuno ng iba't ibang emperors. Nakipaglaban sila sa Hispania, Gaul at Britannia. Samantala, ang 9th Legion ay unang nabanggit noong panahon ni Julius Caesar. Lumaban sila sa mga Gallic Wars at nakilala dahil sa kanilang katapangan. Nang maging emperor si Augustus ay ipinadala ang 9th Legion sa Hispania upang wakasan ang mga ginagawang pag-aalsa at dito nila nakuha ang pangalan nilang Hispana. Bukod dito, noong panahon ng pamumuno ni Emperor Claudius, ang 9th Legion ay kabilang sa mga ipinadala sa Britannia noong 43 CE upang sakupin ang isla. Nakipaglaban sila at tumulong sa pagpapalawak ng kontrol ng Rome sa malaking bahagi ng Britannia. Mayroon ding mga archaeological evidences tulad ng mga inscriptions at military camp na nagpapakita na nagpunta sila sa iba't ibang bahagi ng Britannia. Subalit ang misteryosong pagkawala ng 9th Legion ay nagsimula noong kalagitnaan ng 2nd century CE. Ang huling record tungkol sa kanila ay noon pang 108 CE sa Eboracum, kung saan sila nakatalaga upang ipagtanggol ang northern border ng Rome sa Britannia. Pagkatapos nito ay nawalan na ng balita o ebidensya tungkol sa kanila. Kaugnay nito, maraming mga teorya ang lumitaw tungkol sa pagkawala ng 9th Legion. Una na dito ay ang pagkawasak sa Britannia. Sa teorya na ito, sinasabi na nawasak ang legion sa isang digmaan laban sa mga cultural tribes sa Northern Britain. Ang mga Caledonian tribes at ang iba pang grupo sa hilagang bahagi ay kilala dahil sa kanilang ginawang paglaban sa mga Romano. At maaring namatay ang buong legion dahil sa isang malaking digmaan o pag-aalsa. Dagdag pa rito, isa pa sa mga theory tungkol sa kanilang pagkawala ay ang dissolution o disbandment. Ang iba ay naniniwala na maaaring na-dissolve o dinisband ang legion dahil sa kanilang pagkatalo sa labanan. Ngunit sa kabila ng mga teoryang ito ay walang malinaw na archaeological evidences na natagpuan upang malaman kung ano ba talaga ang totoong nangyari sa 9th Legion. Number 2, the death of Augustus. Si Augustus ang unang naging emperor ng Rome at isa rin siya sa pinakamatagumpay na leader sa kasaysayan. Ang kanyang pagkamatay ay itinuturing bilang isang mahalagang pangyayari na nag-iwan ng malaking bakas sa mundo ng mga Romano. Si Augustus ay ipinanganak bilang Gaius Octavius Thurinus noong September 23, 63 BCE. Naging emperor siya pagkatapos ng pagkamatay ni Julius Caesar noong 44 BCE. Samantala, si Augustus ay namatay sa Nola, isang bayan sa Campania malapit sa Naples. Ayon sa mga records, mga 75 years siya noong siya ay namatay. Ngunit bago siya namatay, nakaranas siya ng maraming sakit tulad ng mga problema sa tiyan. May mga nagsasabi na maaaring nilason siya ng kanyang asawa na si Livia Drusilla. Ngunit ito ay haka-haka lamang at walang matibay na ebidensya upang patunayan ito. Subalit, sa kabila ng kanyang mga sakit, si Augustus ay nag-iwan ng malinaw na utos patungkol sa pamumuno ng empire. Bago siya namatay, ipinasa niya ang kanyang kapangyarihan kay Tiberius. Siya ang kanyang ampon at in-law child. Pinag-isipan ni Augustus ng mabuti ang tungkol sa pagpili kay Tiberius bilang kahalili niya. Nagsikap si Augustus upang matiyak na magiging matatag ang kanilang imperyo kahit patay na siya. At ang kanyang huling salita ay, ang palabas ay tapos na, palakpakan ninyo. Gayon din, ang mga detalye tungkol sa pagkamatay ni Augustus ay nag-iwan ng maraming mga kwento at haka-haka. Ang kanyang libing ay naging isang malaking seremonya na ginawa sa Campo Marzio sa Rome.
at inilibing siya sa isang mausoleum na ipinagawa niya mismo. Maraming mga Roman citizens at mga matataas na opisyal mula sa iba't ibang bahagi ng imperyo ang dumalo sa kanyang libing. Ang mga parangal na ibinigay kay Augustus ay nagpapakita ng kanyang kahalagahan sa kasaysayan ng Rome at maging sa mga mamamayan ng Rome. Kasunod nito, si Augustus ay itinuring bilang isang Diyos pagkatapos ng kanyang kamatayan. Number 3, the true identity of Romulus and Remus. Ang kwento tungkol kina Romulus at Remus ay isang sikat na alamat mula sa ancient Rome. Ayon sa kwento, sila ang kambal na anak ni Rhea Silvia, isang Vestal Virgin, at ni Mars, ang Diyos ng digmaan. Kilala sila bilang mga tagapagtatag ng Rome. Ngunit marami pa ring katanungan tungkol sa tunay nilang pagkakakilanlan. Ang kwento ay nagsimula sa Alba Longa, isang sinaunang lungsod sa Latium. Si Rhea Silvia na kanilang ina ay anak ni Numitor, ang hari ng Alba Longa. Ngunit inagaw ng kapatid ni Numitor na si Amulius ang kanyang trono. At upang walang maging tagapagmana si Numitor, ay pinilit ni Amulius si Rhea Silvia na maging Vestal Virgin. Ibig sabihin, kailangan niyang manatiling birhen at walang anak. Pero nabuntis si Rhea Silvia kay Mars at nanganak ng kambal na sina Romulus at Remus. Subalit nang malaman ni Amulius ang tungkol sa kambal, ay ipinag-utos niya na itapon sila sa Tiber River upang patayin. Ngunit sa halip na malunod ay inanod sila patungo sa pampang. Doon ay isang babaeng lobo ang nakakita sa kanila at pinasuso sila. Pagkatapos nito, sila ay inampun ni Faustulus at ng kanyang asawa na si Acalarencia at pinalaki bilang kanilang mga anak. At nang lumaki na ang kambal ay nalaman nila ang tunay nilang pinagmulan at nagdesisyon na maghiganti kay Amulius. Pinatay nila si Amulius at ibinalik si Numitor sa trono. Pagkatapos, nagdesisyon silang magtayo ng bagong lungsod sa lugar kung saan sila inahnod. Pero hindi sila nagkasundo kung saan itatayo ang lungsod. Dahil dito ay nag-away sila at pinatay ni Romulus si Remus. At itinayo ni Romulus ang lungsod at pinangalanan niya itong Rome. Sa kabilang banda, marami pa ring mga debate tungkol sa kwento ni na Romulus at Remus. Dahil ang ilan ay naniniwala na ito ay isang alamat lamang na ginawa upang bigyan ng magandang kasaysayan ang Rome. Number 4, the Lost City of Ostia. Ang Ostia Antica o the Lost City of Ostia ay tumutukoy sa isang sinaunang lungsod sa Italy. Ang pangalan nito ay nagmula sa Latin word na ostium, na ang ibig sabihin ay bukana ng ilog. Itinatag ito ni Ancus Marcius, ang ika-4 na hari ng Rome noong 4th century BCE. Noong panahon nito, ang Ostia ay isa sa pinakamahalagang lungsod ng Rome. Dito dumadaan ang mga produkto mula sa iba't ibang bahagi ng imperyo. Lumago ang lungsod lalo na noong panahon ni Augustus Caesar. Dito dumarating ang mga produkto tulad ng grains, langis, alak at iba pang mahahalagang produkto. Dahil dito, naging tagpuan ang Ostia ng mga traders mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Samantala, ang Ostia Antica ay isang magandang halimbawa ng Roman architecture. Makikita dito ang mga public bathrooms, amphitheater, mga templo at pamilihan. Isa sa mga kilalang istruktura ay ang Capitolium. Ito ay isang templo para kina Jupiter, Juno at Minerva. Ang mga public bathrooms naman tulad ng Baths of Neptune ay nagpapakita ng mataas na antas ng sining at technology ng mga Romans. Dagdag pa rito, ang pamumuhay sa Ostia ay naging masigla at puno ng iba't ibang kultura. Ang mga tao dito ay nagmula sa iba't ibang bahagi ng imperyo, kung kaya't nagdulot ito ng paghahalo-halo ng mga tradisyon at kaugalian. Ang mga graffiti sa mga pader ay nagbibigay sa atin ng impormasyon tungkol sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao at pati na rin ng kanilang mga opinyon patungkol sa politika, relihiyon at mga personal relationships. Ngunit noong 3rd century CE ay unti-unting bumagsak ang Ostia. Dahil sa mga pag-atake ng mga barbaro at pagbabago sa kalakalan ay humina ang ekonomiya ng lungsod at nagbago din ang daloy ng Tiber River na naging sanhi upang mabaon sa ilalim ng putik at buhangin ng lungsod. Number 5, the secrets of the Roman roads. Ang mga Roman roads o viae ay isa sa mga kahangahangang likha ng ancient Roma. Ginawa ito hindi lamang para sa transportation kundi upang ipalaganap ang kanilang kultura. Ang mga kalsada ng Rome ay ginawa upang mabilis na makagalaw ang mga sundalo, produkto at ang pag-transmit ng mga impormasyon. Samantala, mayroong 4 na pangunahing layer ang mga kalsada na kinabibilangan ng statumen, rudus, nucleus at summum dorsum at bawat layer ay may kanya-kanyang gamit.
Ang statumen ay nagsisilbing matibay na pundasyon, habang ang rudus at nucleus naman ay bilang pampatatag at ang summum dorsum ay tumutukoy sa makinis na ibabaw para sa mga manlalakbay. Bukod dito, mahalaga ang pangangalaga sa mga kalsadang ito. Mayroong mga opisyal na tinatawag na curatores viarum na in charge sa pagsasaayos ng mga kalsada. Ang mga lokal na pamahalaan at probinsya ay tumutulong din sa pagpapanatili nito sa pamamagitan ng pagbabayad ng buwis. Maliban pa rito, ang mga kalsada ay hindi lamang mahalaga para sa militar at sa kanilang pakikipagpalitan ng produkto. Naging mahalaga rin ito sa pagpapalaganap ng relihiyon, patakaran at kultura ng Rome. Dahil dito, madaling lumaganap ang Christianism at ang iba pang aspeto ng buhay ng mga Romans. Sa kabilang banda, ang Via Appia ay isa sa mga pinakakilalang Roman roads. Itinatag ito noong 312 BCE at ito ay nag-uugnay sa Rome at Brindisi, isang mahalagang daungan sa southern Italy. Ang Via Aurelia naman ay itinatag noong 241 BCE. Ito ay nag-uugnay sa Rome at northwest coast ng Italy. Gayun din, ang impluensya ng mga Roman roads ay makikita sa mga kalsada sa kasalukuyan. Ang technology na ginamit sa paggawa ng kalsada ng mga Romans ay naging basehan para sa pagtatayo ng mga modern highways. Number 6. Roman Mithraic Mysteries. Ang Roman Mithraic Mysteries o Mithraism ay isang lihim na relihiyon na naging kilala sa Roman Empire mula 1st hanggang 4th century CE. Ang relihiyong ito ay nakatuon kay Mithras na isang diyos ng liwanag at kasunduan mula sa Persya. Binubuo ito ng mga ritual at mga seremonya na tanging mga kasapi lamang ang maaaring makilahok, kung kaya't maraming mga detalye ang nananatiling lihim. Ang Mithraism ay lumitaw noong panahon ng Roman Empire, ngunit ang pinagmulan nito ay mula sa ancient Persia. Si Mithras ay isang diyos sa Zoroastrianism na isang pangunahing relihiyon sa Persya na kung saan siya ay simbolo ng katotohanan at liwanag. Ang relihiyong ito ay umunlad at naging kilala sa mga sundalo ng Rome na sila ring nagpalaganap nito sa iba't ibang bahagi ng imperyo. Ang mga ritual ng Mithraism ay isinasagawa sa mga lihim na lugar na tinatawag na Mithraeum at kadalasan ay sa mga kuweba o sa mga silid sa ilalim ng lupa. Ang Mithraeum ay isang maliit at madilim na lugar na kumakatawan sa kuweba kung saan pinatay ni Mithras ang isang banal na toro na isang mahalagang bahagi ng kanilang mythology. Sa gitna naman ng Mithraeum ay may altar at larawan ni Mithras habang pinapatay ang toro. Ang simbolong ito ay mahalaga sa mga ritual ng Mithraism at pinaniniwalaang nagbibigay ng kaligtasan at kasaganaan sa mga miyembro. Samantala, ang Mithraism ay mayroong 7 antas ng initiation na kung saan ang bawat isa ay kumakatawan sa iba't ibang spiritual aspect. Ang mga antas na ito ay kinabibilangan ng Corax, Nymphus, Miles, Leo, Perses, Heliodromus at Pater. Maliban pa dito, ang mga ritual ng Mithraism ay masalimuot at may kasamang mga sakripisyo, purification at mga misteryosong simbolismo. Ang tauroctony o pagpatay ng toro ay isang mahalagang bahagi ng mga ritual at sinasabing sumasalamin sa pakikipaglaban ng liwanag laban sa kadiliman. Ang pag-inom naman ng dugo ng toro at pagkain ng karne nito ay bahagi din ng kanilang communion ceremony. Bukod dito, ang Mithraism ay nagtataguyod din ng mga prinsipyo ng katapatan, tapang at katatagan. Ang mga kasapi nito ay itinuturing na may mataas na morality at disiplina at ito din ang dahilan kung bakit naging kilala ito sa mga sundalo ng Rome. Subalit, ang Mithraism ay nagsimulang humina noong 4th century CE, kasabay ng pag-usbong ng Kristyanismo sa Roman Empire. At noong panahon ni Emperor Constantine, ang Kristyanismo ay naging opisyal na relihiyon ng imperyo at nagkaroon din ng mga pag-uusig laban sa mga lihim na relihiyon tulad ng Mithraism. Sa kalaunan, ang mga Mithraeum ay isinara o giniba at ang relihiyong Mithraic ay unti-unting naglaho. Number 7. Roman Dodecahedra. Ang Roman Dodecahedra ay kakaibang mga bagay na natagpuan sa iba't ibang bahagi ng Roman Empire mula sa Britanya hanggang sa Eastern Europe. Ang mga ito ay gawa sa tanso o bato at may 12 faces na pentagon ang hugis. Ang sukat ng mga ito ay nag-iiba mula 4 hanggang 11 centimeters. Bawat faces nito ay may butas sa gitna at may maliliit na bilog o knobs sa mga sides nito.
Samantala, ang isa sa mga pinakakilalang katangian ng Roman dodecahedra ay ang kanilang misteryosong layunin. Hanggang ngayon ay wala pa ring nakakaalam sa kung ano at saan talaga ito ginagamit. Isa sa mga pinakakilalang theory ay nagsasabing ang mga astronomical dodecahedra ay ginamit bilang mga decorations o di kaya naman ay mga religious things. Maaaring ang mga ito ay ginamit sa mga ritual na hindi na itago sa kasaysayan, tulad ng mga seremonya na may kaugnayan sa agriculture, astronomy o mga paniniwala sa buhay at kamatayan. Gayun din, ang mga butas sa bawat mukha ay posibleng may symbolic meaning na ginamit sa isang particular na ceremonial process. May mga nagsasabi rin na ang mga dodecahedra ay maaaring mga kagamitan ng militar. Ginagamit ito sa pagsukat ng mga angles o distansya, partikular na sa artillery. Dagdag pa dito, ang bawat butas sa mga mukha nito ay may iba't ibang laki na maaaring nagsilbing guide sa pagtukoy ng tamang kapal ng sinulid para sa paghahabi ng tela. Ngunit mayroon din namang mga theory na nagsasabi na ang mga dodecahedra ay maaaring mga laruan o mga kagamitan sa sports. Ang kanilang kakaibang hugis ay maaaring nagbigay aliw sa mga bata o ginamit sa mga larong pangmatanda tulad ng dice game. Gayun din naman, ang mga Roman dodecahedra ay maaaring ginamit sa pag-aaral ng astronomy. Ang ilan ay naniniwala na ang mga ito ay ginamit bilang mga astronomical devices upang alamin ang posisyon ng mga bituin at sa pag-aaral ng mga kalendaryo at mga panahon. Ang mga butas ay maaaring nagsilbi din bilang mga viewfinder para sa mga bituin o sa iba pang celestial objects. Number 8. The Mystery of Roman Medicine. Ang medisina ay naging isang mahalagang bahagi ng pamumuhay ng mga tao sa ancient Rome. Ang mga doktor sa Roma na tinatawag na medici ay mula sa iba't ibang antas ng lipunan. Ang ilan ay mga alipin o pinalayang alipin na nag-aral ng medisina, habang ang iba naman ay mga taong may pinag-aralan. Ang pagsasanay ng isang doktor ay kadalasang nangyayari sa ilalim ng pangangalaga ng isang nakatatandang doktor at maaaring tumagal ng maraming taon. Samantala, ang mga sinaunang Romano ay may malawak na kaalaman sa iba't ibang halaman at ingredients na ginagamit sa paggawa ng gamot. Marami sa mga halamang ito ay ginagamit pa rin ngayon bilang herbal medicine. Ilan sa mga kilalang gamot ay ang opium para sa sakit, henbane para naman sa mga spasms, at iba't ibang uri ng honey bilang antiseptics. Gumagamit din sila ng iba't ibang spices at halaman para makagawa ng mga ointment at salve para sa mga sugat at paso. Bagaman walang mga modernong hospital noon, ang mga Romano ay mayroon namang valetudinaria. Ito ay mga facilities para sa mga sundalo at mga alipin na may sakit o di kaya naman ay nasugatan. Ang mga facilities na ito ay may mga silid para sa mga pasyente, mga operating room, at mga storage para sa mga gamot at kagamitan. Maliban pa dito, ang mga sinaunang Romano ay bihasa din sa iba't ibang uri ng operasyon tulad ng open skull surgery, amputation at pag-aalis ng mga bukol. Gumagamit sila ng mga tools tulad ng scalpel, forceps at catheter. Ang mga operasyon ay kadalasang ginagawa sa ilalim ng anesthesia gamit ang opium o mandragora na isang uri ng halaman na may anesthetic characteristics. Ngunit dahil hindi pa nila lubos na nauunawaan ang asepsis at antisepsis, ang mga pasyente ay karaniwang nagkakaroon ng infections pagkatapos ng operasyon. Sa katunayan, kilala ang Roma sa kanilang mga aqueduct at sewer system na nagbibigay ng malinis na tubig. Mahalaga ang kalinisan sa kalusugan ng publiko. Gayun din naman, ang mga public bathroom ay may iba't ibang bahagi tulad ng hot bath, warm bath at cold bath na pinaniniwala ang may benepisyo sa kalusugan. Sa kabila nito, ang kanilang paraan ng paggamot ay may kaugnayan din sa relihiyon at sa mga superstition. Ang mga Diyos tulad ni Asclepius na kinikilalang Diyos ng medisina ay sinasamba para sa paggaling. Ang mga templo ng Asclepius ay nagsilbing lugar para sa mga may sakit na humihingi ng kagalingan. Number 9. The construction of Hadrian's Wall. Ang Hadrian's Wall ay itinayo bilang pagsunod sa utos ni Emperor Hadrian noong AD 122. Layunin nito na protektahan ang Roman Britannia laban sa mga barbarian mula sa Hilaga tulad ng mga Pict. Ang pader na ito ay may haba na umaabot sa 73 miles mula Solway Firth sa kanluran hanggang sa Tyne River sa silangan at sa northern part naman ng Britannia na ngayon ay Northern England.
Ang pagtatayo ng Hadrian's Wall ay isang malaking proyekto na nangangailangan ng maraming manggagawa na karamihan ay mga Roman soldiers kabilang ang 3 legions na may tig 5,000 na mga sundalo. Ang bawat legion ay hinati sa mas maliliit na unit na tinatawag na centuries na may kabuang 80 na mga sundalo bawat isa. Ang bawat century ay may mga nakalaang pader na kailangang itayo at ito ang dahilan kung bakit mabilis na natapos ang project. Samantala, ang pader na ito ay gawa sa bato at lupa. Ang silangang bahagi ng pader na malapit sa River Tyne ay gawa sa bato, habang ang kanlurang bahagi na malapit sa Solway Firth ay gawa naman sa lupa. Ang bato na bahagi ng pader ay may taas na umaabot ng 15 feet at may kapal na umaabot naman ng 10 feet. Sa harap ng pader ay mayroon ding hukay na tinatawag na vallum na nagdadagdag ng proteksyon. Subalit, ang Hadrian's Wall ay hindi lamang simpleng pader dahil mayroon din itong mga fortresses, watchtowers at mile castles na pantay-pantay na inilagay sa buong pader. Ang mga fortresses ay malalaking kampo ng mga sundalo na maaaring mag-accommodate ng hanggang 800 na mga sundalo. Ang mga watchtowers o turrets ay nakatayo sa bawat 1/3 miles para makita ang buong paligid at upang mabilis na makipagkomunikasyon. Ang mile castles naman ay mga maliliit na fortresses na nakatayo sa bawat 1 miles na distansya bilang checkpoint. Bukod sa mga military structures, ang Hadrian's Wall ay simbolo din ng kapangyarihan ng Roman Empire. Naging sentro rin ito ng kalakalan at komunikasyon. Sa tabi ng pader ay may mga kalsada tulad ng Stanigate na itinayo para sa mabilis na transportation ng mga sundalo, mga kagamitan at mga produkto. Ang pader na ito ay nagbukas din ng bagong oportunidad para sa kalakalan sa pagitan ng mga Romano at iba pang mga kultura. Sa katunayan, ang pagtatayo ng Hadrian's Wall ay tumagal ng 6 na taon. Sa mga sumunod na dekada, patuloy itong pinalakas at inayos upang mapanatili ang pader. Subalit, noong AD 410, iniwan ng mga Romano ang Britanya at ang Hadrian's Wall ay unti-unting napabayaan. Sa kasalukuyan, ang Hadrian's Wall ay isa sa mga pinakakilalang archaeological site sa England. Number 10. The Cursed Tablets. Ang The Cursed Tablets o mga defixiones ay mga sinaunang piraso ng tablets na ginagamit upang magdala ng malas o ng pinsala sa ibang tao. Ginamit ito sa Greco-Roman world para humiling sa mga Diyos o sa supernatural creatures na parusahan ang isang tao. Nagsimula ang paggamit ng cursed tablets noong 5th century BCE at nagpatuloy hanggang sa katapusan ng Roman Empire. Madalas itong ginagamit sa mga public places tulad ng mga arena, theaters at sa mga swimming pool na kung saan ay mayroong mga competition at alitan. Isang halimbawa nito ay ang paggamit ng mga tablets para isumpa ang mga players ng chariot race o mga gladiator. Subalit, ang paggawa ng cursed tablets ay nagsisimula sa pagsusulat ng mga sumpa sa isang piraso ng lead at pagkatapos ay inuukit ito sa tablets. Ang mga tablets ay kadalasan ding inililibing, itinatapon sa mga balon o di kaya naman ay inilalagay sa mga altar. Naniniwala ang mga tao na magiging epektibo ang sumpa dahil sa koneksyon nito sa mga espiritu ng mga namatay o sa mga banal na lugar. Ang mga sumpa sa mga tablets na ito ay madalas na may nakalagay na pangalan ng mga target na tao. Karaniwang nagsisimula ang isang cursed tablet sa pagtawag sa mga Diyos o Diyosa tulad ni Hecate o Hermes na mga kilalang Diyos ng underworld. Pagkatapos nito ay inilalagay ang lahat ng detalye ng sumpa tulad ng paghiling na mawalan ng boses ang isang tao, magdusa sa sakit o di kaya naman ay mabigo sa kanilang mga gawain. Maliban pa dito ay naglalaman din ito ng mga espesyal na salita at mga language na ginagamit sa magic tulad ng mga anagram. Mayroon din itong mga simbolo tulad ng larawan ng mga Diyos o mga magic inscription upang palakasin ang sumpa. Gayon din naman ay marami sa mga cursed tablets ang natagpuan sa mga archaeological site ng Roman Empire. Ang ibang tablet tulad ng mga tablet na natagpuan sa Bath, England, ay naglalaman ng mga sumpa laban sa mga magnanakaw na nagpapakita ng mga alitan at mga issue sa panahong iyon.